Alam mo yung pakiramdam na parang may mali pero hindi mo lang masabi kung ano. Na parang may matang laging nakamasid kahit mag-isa ka sa kwarto. Na kahit walang hangin, gumagalaw ang kortina. Na tuwing sasapit ang gabi, sumisikip ang dibdib mo at ang tahimik ng paligid, pero para bang may humihinga sa dilim. Ganito ang gabi-gabi ni Aling Minda. Hindi siya kilala sa baryo bilang masayahin. Hindi rin siya pala kaibigan. Pero hindi rin siya masama. Isa lang siyang tahimik na babae, balo, mahirap at palaging may daladalang tela tuwing hapon na parang tinatakpan ang sarili mula sa araw. Madalas siyang makita sa gilid ng kalsada, nakaitim na bestida, naglalakad pa uwi bago pa man tuluyang lumubog ang araw. At sa tuwing may bilog na buwan nawawala siya. Sabi ng ilan, baka may sayad lang si Aling Minda. Sabi naman ng iba, baka sadyang ayaw lang niya ng tao. Pero may isa kaming napansin na hindi kayang ipaliwanag ng tsismis, tuwing bilog ang buwan, masama ang nangyayari sa paligid. Ako si Jonel. Lumaki ako sa baryo ng Lanuza, isang liblib na lugar na parang nakalimutan ng syudad. Dito ako tumira simula pagkabata at dito ko rin nakilala si Aling Minda. Naging kapitbahay namin siya nung ako'y 3 anyos. Noong una, hindi ko siya pinapansin. Pero habang tumatagal, unti-unti kong napapansin na may kakaiba sa kanya, kakaibang katahimikan, kakaibang kilos, kakaibang pakiramdam kapag andyan siya. Minsan, habang ako'y naglalakad pa uwi mula eskwelahan, nadaanan ko ang likod ng bahay niya. May narinig akong tunog parang mababang ungol, parang hayop na may sugat. Luminga ako pero wala akong nakita. Nang silipin ko ang bakod, may anino akong nasilayan, hindi ko masabi kung tao o hindi, basta sobrang liit ng ulo para sa laki ng katawan. Nang napansin kong nakatingin ako, biglang naputol ang ingay. Tahimik. Mas tahimik pa sa burol. Kinabukasan, may balitang kumalat, si Kaelmo, yung matandang mag-uling, nakita raw walang malay sa tabing ilog. May mga sugat sa leg at braso. Pero ang pinakakakaiba, wala ni isang patak ng dugo sa katawan niya. Uminit ang tsismis. Multo daw. Sigbin. O aswang. Hindi ako naniniwala agad sa mga ganun. Hanggang sa may nakita ako mismo. Isang gabi, habang nasa labas ako ng bahay, nagkukumpuni ng bisikleta kasama si Rico, ang pinsan kong parang kapatid ko na rin, napansin naming bukas ang bintana ni Aling Minda. Madalang yon. Laging sarado yon kahit mainit. Pero sa gabing yon, bukas na bukas. May liwanag mula sa kandila sa loob ng bahay. At sa aninag ng apoy, nakita namin ang silhouette ng isang babae, nakayuko, parang may kinakalay ka sa sahig o baka may inaamoy. Ang katawan niya ay parang nakapilipit, hindi pantay ang balikat, at ang liig niya ay nakatagilid ng hindi normal. Jonel, bulong ni Rico. Tingnan mo yung liig para siyang isde. Naputol ang bulong niya nang biglang sumara ang bintana. Hindi pumutok. Hindi bumagsak. Basta marahan lang na sumara, na parang may mahinang kamay na pumulupot dito. Tumayo ang balahibo naming dalawa. Dumaan ang mga araw. Pinilit naming kalimutan yon. Nagkatuwaan pa kami minsan, naglaro ng Mobile Legends habang hinihintay ang brownout matapos. Natawa pa kami sa mukha ng nanay niya nung nagulat sa sigaw naming manyak. Pero kahit anong tawanan, bumabalik sa isip ko yung bintana.
yung anino, yung lig, at dumating ang sumunod na bilog na buwan. Nagsimula ito sa mga pusa. May 3 alagang pusa sa kabila ng bahay namin. Kinabukasan, wala ni isa. Nawalang parang bula. Tapos isang gabi, may narinig kaming iyak mula sa gubat. Hindi yung normal na iyak, yung iyak na parang pinipigilan, parang sinasakal. Sumilip si Rico mula sa bintana. Jonel, bakit? Si Aling Minda nasa gitna ng bakuran. Nakatingala. Nakahubad ang mga paa. At may dugo sa damit niya. Tumakbo kami palabas para silipin pero wala na siya. Tanging bakas ng paa na may halong putik at tuyong dugo ang naiwan sa lupa. Mula noon, hindi na ako mapakali. Pati si Rico tahimik na. Sumasama pa rin siya sa akin tuwing gabi, pero mas madalas na siyang tumitig sa kawalan. Parang may iniisip o tinatago. Isang gabi, di ko napigilang tanungin siya. Rico, sa tingin mo si Aling Minda ba ay hindi siya masama, putol niya sa akin. May dahilan siya. May dahilan kung bakit siya iniiwas sa buwan. Napakunot noo ako. Paano mo nalaman? Pero bago siya sumagot, may narinig kaming lagaslas sa damuhan sa likod bahay. Mabigat. Mabilis. Tapos sumunod ang mahinang kaluskos na parang may gumagapang sa dingding. Bumukas ang ilaw. Si Aling Minda nasa harap ng bakod. Nakatitig sa amin. Nakangiti pero ang mata niya walang liwanag. At sa mismong gabing yun nalaman ko ang lihim. Ang lihim na pinaglalaban niyang itago. Ang dahilan kung bakit tuwing bilog ang buwan, siya'y naglalaho. At ang mas nakakakilabot, hindi siya nag-iisa. Chatip said, mula noong gabing nakita namin si Aling Minda sa bakod, hindi na bumalik sa normal ang buhay ko. Tulad ng paulit-ulit na panaginip na ayaw mong balikan, pero alam mong kailangan mong harapin. Lalo na't sa mga sumunod na gabi, nagsimulang managinip si Rico at hindi ito ordinaryong panaginip. Lagi raw siyang nasa loob ng kuweba, may malamig na tubig na umaagos sa paanan niya at sa harap niya, isang matandang lalaki na walang mata pero nakangiti. May hawak itong lumang baston na parang yari sa buto ng hayop. At sa bawat panaginip, inuulit nito ang iisang salita, ang dugo mo ang susi. Dati, si Rico ang palaging matapang sa aming dalawa. Siya yung tipo ng lalaking naniniwala lang sa kung anong nahahawakan. Pero mula nang magsimula ang mga panaginip, tila ba unti-unting naupos ang sigla niya. Pumayat siya, lagi na lang pagod, at minsan ay bigla na lang titigil sa paglakad na para bang may naririnig siyang hindi ko marinig. Nagsimula akong magtanong. Una sa lola ko na pinakamatanda sa pamilya namin. Tahimik lang siya nung una, pero nung binanggit ko si Aling Minda at ang bilog na buwan, natigilan siya. Pinaupo niya ako sa papag at saka bumulong, hindi mo alam kung anong dugo ang nasa inyo. Napakunot noo ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Huminga siya ng malalim at saka muling tumingin sa akin. Ang nanay mo, bago siya nawala may dalang sulat para sa isang matandang albularyo. Sa bundok ng Aglao. Pero hindi na siya umabot doon. Sa kanya nagsimula ang sumpa. Naputol ang mundo ko. Hindi ko alam kung anong mas nakakagulat na may sumpa sa pamilya namin o na may sinusubukang pagtagpan na lihim ang sarili kong ina bago siya nawala.
Sa sumunod na araw, sinubukan naming puntahan ang bundok ng Aglao. Ako at si Rico. Walang daan patungo roon maliban sa masikip na daan sa likod ng ilog, at wala ring cellphone signal sa paligid. Halos 2 oras kaming naglakad bago namin nakita ang isang lumang kubo na halos natabunan na ng mga halaman. Sa loob, may isang matandang lalaki. Payat, kulubot at halos wala ng buhok. Nakatitig siya sa amin na para bang alam niya kung sino kami kahit hindi pa kami nagpapakilala. Matagal ko na kayong hinihintay, mahina niyang sambit. Nagkatinginan kami ni Rico. Hindi ako manghula, dagdag niya. Ako si Mang Agus. Ako ang huling tagapangalaga ng mutya ng lunod-ligaw. Tiningnan ko siya, naguguluhan. Mutya. Kinuha niya mula sa lalim ng kanyang bowl ang isang bagay, isang makintab na kabibe, kulay pilak at bughaw. Maliit lang, pero pag hawak mo, parang may kuryenteng dumadaloy sa balat mo. Ito ang mutya ng tubig, sabi niya. Isa sa 3 selyo na pumipigil sa pagbango ng itim na hiwaga. Anong itim na hiwaga? Tanong ni Rico, nanginginig ang tinig. Isang matandang aswang. Mas matanda pa sa simbahan sa bayan. Isa siyang nilalang na hindi lang kumakain ng laman, kundi ng alaala. Kapag hinawakan ka niya, makakalimutan mong sino ka. At dahan-dahan, magiging sa kanya ka. Pinilit kong paniwalaan ang lahat ng iyon, pero ang totoo, ang isip ko'y punong-puno ng tanong. Paano konektado ang nanay ko? Bakit kami? Bakit ngayon? Dahil mailahi kayo ng bantay, sagot ni Mang Agus, para bang nabasa niya ang iniisip ko. Ang dugo niyo ang may kakayahang humawak sa mutya. At kapag ang huling selyo ay nabuksan, kailangan kayong tumindig o babalot ang dilim. Ayaw kong maniwala. Hindi ako bayani. Wala akong kapangyarihan. Isa lang akong binatang naghahanap ng sagot. Pero si Rico, siya ang nauna. Tinanggap niya ang kabibe at nilagay sa palad niya. Nang dumikit ito sa balat niya, kumislap ang kabibe at sandaling lumiwanag ang buong kubo. Pilit niyang inaabot ang iyong loob, babala ni Mang Agus. Kaya't bantayan mo siya. Hindi lang siya ang pinipili kundi ang laman ng kanyang loob. Mula noon, nagsimula kaming bumalik-balik kay Mang Agus. Tinuturuan niya kami kung paano pakinggan ang katahimikan ng tubig, paano magbantay ng paligid, paano gumamit ng asin bilang depensa. Pero mas madalas, pinapaupo lang niya kami at pinapikit at saka sasabihin, makinig kayo. Nagsasalita ang mundo. Hindi ako sanay sa ganito. Hindi ako naniniwala dati sa mahiwaga. Pero habang lumalalim ang gabi, at habang mas dumadalas ang mga panaginip ni Rico, at habang mas lumalalim ang sugat sa kanyang katawan na tila kusang lumilitaw bawat buwan, unti-unti kong naisip, baka totoo nga ang lahat. Pero may isang gabi, naisip ko ring tumakas. Tumanggi. Umalis. Dahil sino ba ako para harapin ang ganito? Wala akong ama. Wala akong ina. Ang tanging meron ako'y ang takot at si Rico. Pero nang bumalik ako sa bahay ni Aling Minda, hindi ko siya nakita. Tanging bakas ng apoy at amoy ng paso ang naiwan. At sa lupa may sulat. Gawa sa dahon, isinulat sa sinaunang sulat, pero isa lang ang nakuha kong basahin, hindi ikaw ang pinili. Ikaw ang susi. At sa sandaling yon, alam kong hindi na ako pwedeng umatras.
Hindi lang ito tungkol sa akin. At hindi lang isa ang aswang. Chatip said, mula nung nabasa ko ang mga salitang iniwan ni Aling Minda, hindi ikaw ang pinili. Ikaw ang susi. Parang biglang bumigat ang mundo ko. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon, pero alam kong may kinalaman iyon sa dugo naming pinagmulan. Sa sampang unti-unting naglalantad ng sarili nito. Nagsimula akong mapanaginipan si Mama. Sa panaginip, lagi siyang nakatayo sa gilid ng ilog, nakatalikod, basa ang buhok, at tinatawag ang pangalan ko sa isang tinig na pabulong, hindi malungkot, pero hindi rin payapa. Parang may hinihingi. Parang may gustong ipaalala. Pero tuwing tatakbo ako papunta sa kanya, laging may humahawak sa binti ko. Parang kamay mula sa tubig. Malamig. Mabigat. At sa tuwing magigising ako, basa ang kumot ko sa pawis, at may gasgas na parang kuko sa binti ko. Hindi ko na sinabi agad kay Rico. Ayokong dagdagan pa ang bigat niya. Siya pa rin ang may hawak ng mutya, at habang tumatagal, parang mas lalong nasasakal ang loob niya. Isang gabi, nadatnan ko siyang nakaupo sa ilalim ng punong mangga sa likod ng bahay. Hawak-hawak ang kabibe, umiiyak. Rico, sabi ko, lumapit ako sa kanya. Ayos ka lang ba? Tumingin siya sa akin, nanginginig. Naririnig ko siya, Jonel. Boses ng isang babae. Sinasabi niyang itapon ko raw ang mutya. Hindi raw ako dapat pumili. Baka panaginip lang, hindi. Gising ako nung narinig ko. At saka hindi lang boses. May anino. May mga mata sa dilim. Malamig ang hangin nung gabing yon, pero mas malamig ang likod ko. Hindi lang pala ako ang pinapasok ng dilim. Unti-unti na rin itong dumidikit kay Rico. At sa gitna ng katahimikan, narinig namin ang tunog, isang pagaspas ng pakpak, mabigat, mababa, hindi mula sa ibon. Tumigil kami sa paghinga. Jonel nasa bubong, bulong ni Rico. Dahan-dahan akong tumingala. Sa pagitan ng mga dahon ng mangga at anino ng buwan, may silweta ng isang nilalang, hindi ko masabi kung tao o hayop. Mahaba ang lieg. At tila may pakpak, pero tuyot manipis, parang balat ng paniki. Hindi ito gumagalaw pero naroon. Nakatingin. Naghihintay. Bigla itong nawala. Sumunod ang kaluskos sa bubong, papunta sa harapan. Tumakbo kami papasok sa bahay, isinara ang mga bintana, nilock ang pinto. At doon namin nakita ang bakas ng kuko sa kahoy, 3 marka, malalim at may tumutulong itim na likido. Kinabukasan, pinuntahan namin ulit si Mang Agus. Hindi na siya nagulat. Alam kong aabot sa inyo ang una sa kanyang mga anino, sabi niya. Yun ang mga tagapag-ubos. Mga nilalang na ipinadala para pahinain ang inyong loob. Hindi pa sila ang tunay na panganib. Bakit kami? Bakit hindi kayo? Sigaw ni Rico, halos sumabog na ang galit niya. Bakit kami ang kailangang magsakripisyo? Tahimik lang si Mang Agus. At sa huli, ibinaba niya ang ulo. Dahil kami ang nagtaksil noon. Kami ang bumigo. At kayo ang nagmana ng sakit na iyon. Nagsimula akong mainis. Hindi ba't kasalanan nila ang lahat ng ito? Bakit kailangan ako pa ang magbayad sa pagkakamaling hindi ko naman ginawa? Ang ina ko, na hindi ko man lang nakilala ng buo, bakit kailangan niyang mamatay nang hindi ko man lang nalaman ang totoo?
Gabi-gabi, bumibigat ang tanong sa dibdib ko, susunod ba ako sa daang to? O iiwan ko na lang lahat, kalimutan ang mutya, ang anino, ang mga panaginip. Pero laging bumabalik ang alaala ni Rico nung gabing nakita ko siyang umiiyak sa ilalim ng punong mangga. At alaala ni Mama, sa panaginip, hawak ang kamay ko nung bata pa ako, sinasabing di laging may dahilan ang dilim. Pero ikaw ang liwanag. Hindi ako bayani. Pero baka hindi ko kailangang maging isa. Baka sapat na iyong hindi ko siya tinatalikuran. Mula noon, nagsimula na kaming mag-ensayo ng mas matindi. Tinuruan kami ni Mang Agus kung paano maramdaman ang presensya ng anino kahit hindi ito nakikita. Natuto kaming gumamit ng asin, langis at halamang dagat bilang panangga. Tinuruan niya rin kami ng isang orasyon, hindi para manakit, kundi para itulak palayo ang dilim. Isang gabi, habang nasa gitna kami ng ensayo, napahinto si Rico. Tumingin siya sa akin. Jonel, may hindi ako sinasabi sa'yo. Ano iyon? Nung una kong hawakan ang mutya, may ipinakita ito sa akin. Isang imahe. Ikaw, pero hindi ikaw. Para kang sinasakmal ng itim na uso. At nasa likod mo, may nilalang babae, pero walang mukha. Nakapatong ang kamay niya sa balikat mo. Napahigpit ang hawak ko sa asin na nasa palad ko. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. Pero isang bagay lang ang malinaw, may parte sa akin na hindi ko pa nakikita. At marahil, hindi ko pa natatanggap. At sa sumunod na gabi, habang nagpapahinga kami sa ilalim ng buwan, may narinig kaming tunog mula sa ilalim ng lupa, mahina, parang paghinga. Pagtingin namin sa paligid, may maliit na butas sa tabi ng kubo ni Mang Agus. At mula roon, unti-unting gumapang ang isang nilalang, kulubot, tuyot, parang sanggol na baliktad ang pagkakabuo. Umiiyak ito pero walang tunog. At sa dibdib nito may nakaukit na parehong simbolo ng kabibe. Hindi na siya natutulog, bulong ni Mang Agus. Gising na ang kanyang laman. Lumingon ako kay Rico. Alam naming pareho, nagsisimula na ang gyera. At ako, wala na sa akin ang tanong kung dapat ko pa ba itong harapin. Ang tanong na lang ngayon, kaya ko pa ba kapag ako na ang pinuntirya ng dilim? Chatip said, simula nung lumabas ang nilalang mula sa lupa, yung sanggol na baliktad ang katawan, tuyot, at umiiyak ng walang tunog, hindi na kami mapakali. Hindi na rin kami ganap na makatulog. Sa bawat sulok ng gabi, parang may mata. Sa bawat dampi ng hangin, parang may humahaplos na malamig at mabigat. At sa bawat patak ng ulan, parang may bulong mula sa ilalim ng lupa. Hindi na tayo ligtas kahit araw, sabi ni Mang Agus habang nakatingin sa kalangitan na unti-unti nang nagbabago ng kulay kahit tanghaling tapat. Naririto na siya. Unti-unti na siyang lumalapit. Simula noon, napansin ng mga taga-baryo ang pagbabago. Ang mga bata, bigla na lang iiyak ng walang dahilan. Ang mga manok, hindi na nangingitlog. Ang mga aso, naglalaway at umuungol tuwing sasapit ang dapit hapon. May isa pa ngang umuwi mula palengke, tulala, basag ang labi, at paulit-ulit lang sinasabi, hindi siya tao, hindi siya tao. Ang baryo namin, dating puno ng kantyawan, tricycle, at taho, ngayon ay naging parang sementeryo. Lahat nagkukulong. Lahat tahimik. At lahat nagdarasal, pero hindi nila alam kung kanino. Kami ni Rico, araw-araw kaming nag-ensayo. Hindi na kami bumababa sa baryo.
Sa kubo ni Mang Agus na kami halos tumira. Umaga, nagme-meditate kami. Tanghali, nagpa-practice ng depensa. Gabi, sinusubukang pakinggan ang anino. Pero kahit anong lakas ng katawan, hindi maalis ang takot sa loob. Sa gabi, kapag pareho na kaming nakahiga sa sahig ng kubo, naririnig ko ang hininga ni Rico, mabigat, putol-putol, parang may tinatagong iyak. Rico, bulong ko minsan, kung hindi mo na kaya, sabihin mo. Tumagilid siya. Hindi ko alam kung kaya ko nga ba talaga. Pero kung aatras ako, ikaw ang mapapahamak. At ayokong mangyari yon, Jonel. Kahit kailan. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ako sanay sa ganong lalim ng damdamin. Pero ramdam ko rin ang bigat. Sa bawat galaw ng mutya sa palad ni Rico, sa bawat liwanag nitong minsang pumipintig kapag malapit ang panganib, para bang sinisigaw nito na malapit na sobrang lapit na. Hanggang isang gabi, hindi na anino ang dumating kundi amoy. Amoy bulok na karne. Malamig na hangin na parang galing sa hukay. At sa gitna ng kagubatan, narinig namin ang mga yabag. Mabibigat. Mabibilis. At kasunod nito, isang sigaw na hindi namin malilimutan, sigaw ng isang batang babae. Tumakbo kami ni Rico papunta sa pinanggalingan ng tunog. Sa tabi ng sapa, nakita namin ang isang bata, duguan ang paa, nanginginig, at nakapulupot sa katawan ng isang matandang babae, si Aling Sela, tagalabas sa baryo. Nakahandusay. Wala nang buhay. At sa likod nila may bakas ng mga paa. Hindi normal. Mahahaba ang daliri. At may markang parang nasusunog ang lupa sa bawat apak. Hindi na sila nagtatago, bulong ni Mang Agus, nakasunod naming dumating. Pinapalakas na nila ang takot. Dahil yan ang pagkain nila. Nagsimulang mabalot ng ulap ang paligid. Hindi lang literal, pati sa pakiramdam. Minsan, habang nagsasanay kami ni Rico, bigla na lang siyang hihinto, napapatingin sa kawalan. Tinatawag ko siya, pero hindi siya sumasagot agad. May bumubulong sa akin, sabi niya minsan. Sinasabi nilang mas madali kung susuko na lang ako. Nawala tayong panalo. Hinawakan ko ang balikat niya. Hindi tayo magpapatalo. Nandito pa tayo. Buhay pa tayo. At hanggat hawak mo ang mutya, hindi pa tapos ang laban. Pero sa totoo lang, ako mismo hindi sigurado. Sa bawat araw na lumilipas, parang mas tumatapang ang dilim. At kami, kahit anong tapang ang ipakita namin sa isa't isa, pareho naming alam, may mga bahagi pa sa amin na durog, na sugatan, na hindi pa gumagaling. Ako, hindi ko pa rin tanggap na iniwan ako ni Mama. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ako iniwan sa lola ko, kung bakit siya lumayo para hanapin ang albularyo, kung bakit hindi niya ako dinala. At ngayon, ako ang humaharap sa sumpang hindi ko naman pinili. Isang gabi, habang mag-isa ako sa may ilog, nagpakita sa akin ang isang nilalang. Hindi ko alam kung diwata siya o espiritu, pero ang presensya niya ay malamig pero hindi nakakatakot. Ang buhok niya ay parang hinabi sa gabi, at ang tinig niya ay tulad ng agos ng tubig, malinaw pero malungkot. Jonel, Anya, hindi mo kailangang tapusin ang hindi mo sinimulan. Pero kung pipiliin mong lumaban, mag-ingat ka dahil ang kaaway ninyo, may bahagi ng inyong puso. Anong ibig mong sabihin, tanong ko. Ang kanyang anyo ay maaaring dumaan sa pagmamahal. Bigla siyang nawala,
tulad ng ulap sa umaga. Iniwan akong naguguluhan, nanginginig at mas takot pa sa dati. Kinabukasan, habang nakaupo kami ni Rico sa gilid ng kubo, biglang lumiwanag ang mutya sa palad niya. Pero hindi ito liwanag ng babala, liwanag ito ng koneksyon. At sa mismong sandaling iyon, narinig namin mula sa kagubatan ang tinig-tinig ng isang babae. Jonel, anak, tumigil ang puso ko sa isang tibo. Kilala ko ang tinig na iyon. Si Mama. Tumayo ako, halos madulas sa damuhan. Tumakbo ako, pero hinawakan ako ni Rico. Wag. Baka hindi siya iyon. Pero boses niya iyon. Si Mama. Baka isa lang yang anino. Panlilinlang lang nila. Pero paano kung hindi? At doon nagsimula ang tanong na hindi ko na kayang takasan. Kapag ang kaaway ay mukhang minamahal mo, kaya mo pa bang lumaban? Ang dilim ay papalapit na. Pero ang pinakamadilim ay hindi nasa labas. Nasa loob. At sa pusod ng dilim, ako mismo ang pinakailalim ng laban. Jonel, anak, paulit-ulit na umuukit sa isip ko ang tinig na yon. Malambing. Malungkot. At sigurado ako, boses ni Mama yon. Pero hindi ko siya nakita. Walang mukha. Walang anyo. Tinig lang sa hangin, parang alingaw-ngaw mula sa panaginip. Hindi ko alam kung totoo yon o kung laro lang ng anino. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Si Rico, tahimik na naman. Nakatitig sa mutya sa kamay niya habang umiikot-ikot ito ng dahan-dahan, parang may sariling buhay. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nagsalita siya nang hindi ko tinatanong. Jonel, may hindi ako nasabi sa'yo. Napalingon ako. Ramdam ko agad ang bigat sa tinig niya. Noong una pa lang akong hinawakan ng mutya, hindi lang boses ang narinig ko. May nakita rin ako. Anong nakita mo? Si Mama mo. Buhay siya. Pero hindi na siya tao. Napahawak ako sa dibdib ko. Para akong sinaksak sa gitna ng paghinga. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan nung una. Pero nung gabi na narinig natin ang tinig niya, doon ko lang natiyak. Nasa kanila na siya, Jonel. Isa siya sa kanila. Hindi ako nakapagsalita agad. Ayokong maniwala. Ayokong paniwalaan na si Mama, na ang tanging alaala ko'y ang init ng kanyang haplos at ang kwintas na iniwan niya sa akin ay isa sa mga nilalang na kinatatakutan namin ngayon. Pero may parte sa akin na nagsasabing totoo yon. Dahil minsan, sa panaginip may mga mata akong nakikita. Mga matang mapurol, parang pagod pero buhay. At sa mga matang iyon nandoon si Mama. Nakatitig. Parang may gustong sabihin. Napaluhod ako. Umiyak ako. Hindi dahil mahina ako. Umiiyak ako dahil hindi ko na alam kung sino ang kalaban at kung sino ang dapat kong iligtas. Bakit mo hindi agad sinabi? Tanong ko, pilit pinipigil ang galit. Dahil natakot ako, sagot ni Rico. Natakot ako na kapag nalaman mo, hahanapin mo siya. At baka tuluyan kang kainin ng dilim. Hindi ko siya masagot. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo. Pero nanatili lang akong nakaluhod habang patuloy ang bulong ng gabi sa paligid namin. At mula sa kawalan, narinig naming muli ang mga kaluskos sa kagubatan. Hindi na ito takot. Hindi na ito anino.
Tila may nilalang na humahabol, malaki, mabilis at gutom. Nagtago kami ni Rico sa ilalim ng mga ugat ng puno sa tabi ng sapa. Nakapikit ako habang iniipit ang hininga at doon ko narinig ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang susi ay hindi ang dugo kundi ang puso. Isang pabulong na tinig galing sa ilalim ng lupa. Paglingon ko, may mata sa pagitan ng mga ugat. Hindi galit ang tingin niya. Hindi rin mabait. Parang nalulungkot lang. Bumukas ang lupa sa paligid namin at mula roon, sumingaw ang hangin na parang may dalang alaala. Parang mga bulong mula sa mga patay. Narinig ko ang pangalan ko, narinig ko ang pangalan ni Mama, at narinig ko rin ang isang pangalang hindi ko pa alam noon, Isla Lucia. Jonel, bulong ni Rico. Alam mo ba yung Isla Lucia? Umiling ako. Sinabi ni Mang Agus dati, may lugar daw sa gitna ng lawa ng Lanuza. Hindi mapuntahan. Hindi makikita sa mapa. Pero sabi ng matatanda, doon daw nagsimula ang lahat. Doon daw tinapon ang huling bahagi ng mutya. At sa pagkakataong iyon, parang may koneksyon na nabuo sa isipan ko. Si Mama ang mutya ang tinig na paulit-ulit lumilitaw sa panaginip ko. Lahat sila tila ba hinihila ako pabalik sa isang lugar na hindi ko alam kung totoo nga ba o guni-guni lang. Kinabukasan, sinubukan naming tanungin si Mang Agus tungkol sa Isla Lucia. Hindi siya agad sumagot. Tumayo siya, tinanggal ang bandana sa ulo niya, at doon ko nakita ang malaking peklat sa kanyang batok, parang kagat ng hayop pero mas malalim. Dati akong bantay ng Isla Lucia, anya. Ako ang huling nakalabas doon ng buhay. Napatitig kami sa kanya. Ramdam namin ang panginginig sa tinig niya kahit pilit niyang pinapanatili ang tapang. Siya ang pinuno ng anino, dagdag niya. At hindi siya basta aswang. Isa siyang halimaw na may anyo ng lahat ng mahal mo. Isa siyang salamin. At kung mahina ang puso mo, kukunin niya ang loob mo. At ikaw mismo ang magiging susunod na anino. Muli akong napahawak sa kwintas na iniwan ni Mama. Parang may init na dumadaloy mula roon. At sa pagkakataong iyon, naramdaman kong may nagbabago sa loob ko. Hindi galit. Hindi takot. Kundi panawagan. Pero bago pa kami makalakad palayo sa kubo, may sumalubong sa amin. Duguan si Kasimoy, isa sa mga matandang mangangahoy sa baryo. Humahangos. Namumutla. Si Mang Agus, sabi niya. Hindi siya totoo. Nakita ko siya kagabi. Wala siyang anino. Biglang nanlaki ang mata ko. Nilingon ko si Mang Agus. Tahimik siya. Hindi siya nagsalita. Ngunit ninisian niya lang kami ng isang ngiti na walang damdamin. Dahan-dahan siyang tumayo. At sa wakas, anya, nalaman niyo na rin. Mabilis ang tibok ng puso ko. Si Rico, halos bumitaw sa mutya sa kanyang palad. Bakit mo to ginagawa, sigaw ko. Dahil kayo ang huling tali, bulong niya. At kailangang maputol na ang sagradong dugo. Tumakbo kami. Hindi na kami lumingon. Pero habang papalayo kami, naririnig ko ang boses niya, hindi na boses ng matanda, kundi ng isang nilalang na matagal nang nakatago. Hindi mo siya maililigtas, Jonel. Dahil ang totoo, ikaw ang nagdadala ng kadiliman. At sa pagkakataong yon, sa unang beses hindi ko alam kung alin ang mas kinatatakutan ko, ang halimaw sa labas.
O ang halimaw sa sarili kong loob. Chatip said, lumamig ang hangin ng gabing bumalik kami sa baryo. Tahimik ang paligid pero hindi ito kapayapaan. Parang lahat ng tao'y naghihintay ng isang bagay, ng isang sigaw, ng isang lindol, ng isang wakas. Ang buwan, bilog na bilog, at ang liwanag nito'y tila pilit tinatago ng ulap. Sa ilalim ng dilim, alam naming naroon siya. Si Mang Agus, o kung ano man siya ngayon. Hindi na namin siya nakita mula nang tumakbo kami mula sa kanyang kubo. Pero simula noon, nagbago na ang lahat. Lalong dumami ang mga hayop na nawala, ang mga puno na parang nalanta kahit hindi pa tagtuyot, at ang mga taong tulala na lang, parang wala ng laman ang loob. Handa ka na ba? Tanong ni Rico habang hawak pa rin ang mutya sa kanyang palad. May sugat na ang kamay niya sa kahahawak nito, parang sinusunog siya ng sariling kapangyarihan. Hindi, sagot ko, pero wala nang ibang dapat gawin kundi harapin siya. Tinungo namin ang lawa, ang sagradong lugar na tinatawag nilang Isla Lucia, na dati alamat lang, pero ngayong gabi, lumilitaw mula sa gitna ng tubig. May manipis na tulay ng lupa na biglang sumulpot, na para bang tinawag ng buwan mismo. Habang tumatawid kami, hindi na ako humihinga ng malalim. Ang hangin sa paligid, amoy dugo at abo. Pagdating namin sa isla, nakita namin siya. Nakatayo sa gitna ng itim na damuhan, nakangiti, at ang anyo niya, hindi na si Mang Agus. Kalahating tao, kalahating anino. Ang balat niya, parang usok. Ang mga mata, itim pero kumikislap sa ilalim ng buwan. Dumating din kayo, sabi niya. Hindi lahat ng pinili ay umaabot. Tama ka, sagot ko, pinilit panatilihin ang lakas sa tinig ko. Pero kami hindi pinili, pinilit. At ngayon, pinipili naming lumaban. Umiling siya. Hindi ito laban. Isa itong pagsuko. Dugo mo ang kailangan ko, Jonel. Ikaw ang huling selyo. At kapag nakuha kita, muling magigising ang ina ng anino. At lahat ng nilalang, lahat ng alaala, lahat ng pagmamahal malilimutan. Tumayo si Rico sa tabi ko. Kailangan mo muna akong daanan. Bago pa man ako makapagsalita, lumipad si Mang Agus, ang aninong anyo niya isumanib sa hangin, at isang iglap lang, tinamaan na si Rico ng itim na enerhiyang parang uso. Tumalsik siya sa gilid, bumagsak sa damuhan, at napahawak sa dibdib niya. Rico, sigaw ko, tumakbo ako sa kanya. Huwag ka sa akin, Jonel, bulong niya. Tapusin mo na. Huwag mong hayaang makuha niya ang puso mo. Tumayo ako, nanginginig ang tuhod at hinarap ang nilalang. Anong totoo? Bakit ako? Lumapit siya, mabagal, parang lumulutang. Dahil ikaw ang anak ng babae na minsang nagtataglay ng selyo. At para manatiling buhay siya, ibinigay niya ang sarili niya at ikaw ang iniwang kabayaran. Natigilan ako. Lahat ng iniisip kong galit, lahat ng sakit, biglang bumigat palalo. Ako ang dahilan kung bakit siya naging isa sa inyo, mahina kong tanong. Bulong ng anino. Pero pwede mo pa siyang makuha. Isuko mo lang ang mutya. Isuko mo lang ang puso mo. Sa likod ko, narinig kong umubo si Rico. Dumugo ang bibig niya. Pero pilit pa rin niyang hinila ang mutya mula sa lupa at inihagis ito sa akin. Gamitin mo, Jonel, bulong niya. Kahit pa ang kahulugan nito ay mawala ako. Hinawakan ko ang mutya.
Mabilis na dumaloy ang liwanag sa palad ko, hindi masakit, hindi malamig. Mainit. Parang yakap. Parang yakap ni Mama. At doon, sa puso ko, isang tanong ang lumitaw, patawarin ko ba siya? Patawarin ko ba si Mama sa lahat ng iniwang tanong, sa sakit, sa takot? Sa sandaling yon, humigpit ang hawak ko sa mutya at sabay akong lumapit sa nilalang. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umatake. Basta hinawakan ko lang siya sa dibdib. At doon, dahan-dahang lumiwanag ang paligid. Ang itim niyang katawan nagsimulang magbitak. Ang usok na bumabalot sa kanya nagsimulang umatras. Anong ginagawa mo, Anya? Nanginginig. Hindi ako lalaban sa dilim. Hindi ko rin siya yayakapin. Pero kaya kong tanggapin na may dilim sa puso ko at pipiliin kong hindi ito maging tahanan. Sumigaw siya. Nangalay ang paligid. Nanginig ang lupa. Ang tubig sa paligid ng isla umakyat na parang may buhay. Pero sa loob ko may kapayapaan. Parang si Mama mismo ang nagsabing, anak, tama na. Maya-maya pa, isang liwanag ang pumutok mula sa mutya. Tinamaan ang nilalang sa dibdib at sa huling saglit, nakita kong hindi si Mang Agus ang anyo niya, kundi si Mama. Napaatras ako. Nanlambot ang tuhod ko. Pero bago siya tuluyang naglaho, narinig ko ang boses niya, mahina. Patawad, anak. Mahal na mahal kita at kasabay ng pagputok ng liwanag, ang buong isla ay natupok sa init. Ang damo naging abo. Ang hangin naging malinaw. At ang tubig naging tahimik. Nasa lupa si Rico. Mahina na ang hininga niya. Rico, lumuhod ako, hawak ang kamay niya. Ngumiti siya. Hindi tayo bayani, di ba? Hindi. Pero tayo ang pumili. Yun lang ang mahalaga, bulong niya at unti-unting pumikit ang mga mata niya. Tahimik ang mundo. At sa katahimikan, isang bagay lang ang naiwan sa kamay ko, ang mutya, basag na. Pero sa gitna ng bitak nito, may bagong liwanag. Maliit. Maamo. Parang sanggol na bagong isinilang. Buhay pa ang pag-asa. Pero sa likod ng hangin, narinig kong muli ang isang bulong, hindi si Mama. Hindi rin ang nilalang. Ibang boses. Malamig. Hindi pa ito ang wakas. Chatip said, tahimik ang paligid matapos ang liwanag. Wala na ang anino. Wala na ang halimaw. Wala na si Mama. At si Rico wala na ring imik. Nakaalalay ang katawan niya sa kandungan ko habang hinahaplos ko ang buhok niya. Mainit pa ang pisngi niya, pero alam kong paunti-unti na siyang nilulubog ng katahimikan. Hindi ako umiyak kaagad. Parang pinipigil ng katawan ko ang lahat ng nararamdaman, galit, lungkot, takot. Hanggang sa tumulo na lang bigla ang luha ko, tuloy-tuloy, tahimik, walang sigaw. Salamat, bulong ko sa kanya. Hindi ko to nagawa kung wala ka. Hawak ko pa rin ang mutya, basag na, ngunit sa gitna ng bitak ay may munting liwanag. Ipinatong ko iyon sa dibdib ni Rico at sa huling pagkakataon, parang lumabas mula sa kanya ang huling hinga, hindi buntong hininga ng takot, kundi ng kapayapaan. Matagal akong nanatili sa gitna ng Isla Lucia, kahit nagsimulang bumalik ang tubig at tangayin ang puti. Gabi na nang maramdaman kong hindi na ako nag-iisa. Lumapit si Mang Simoy,
kasama ang ilang matatanda ng baryo. "Anak," sabi niya, tapos na. "Salamat sa ginawa mo." Pero hindi ko nasagot. Hindi ko alam kung paano sumagot sa ganitong katahimikan. Wala na si Rico. Wala na si Mama. At ang mutya, na minsang nagsilbing ilaw sa dilim, ay naging abo sa palad ko. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nang bumalik ang kulay sa baryo. Bumalik ang mga ibon sa puno. Nagsimulang mamulaklak ulit ang mga halaman. At ang mga taong dati tulala, ngayon ay muling nagsasalita, muling tumatawa. Pero hindi na ito ang parehong baryo. May nabago, may nawala, at may natutunan. Inilibing namin si Rico sa ilalim ng punong mangga sa likod ng bahay, doon sa lugar kung saan kami madalas maglaro noon, kung saan unang lumiwanag ang mutya, kung saan huling lumaban ang pag-ibig niya sa dilim. Nakasabit sa puno ang kwintas ni Mama, at tuwing dumarating ang hangin, parang bulong niya ang dalang simoy. Hindi ko agad nahanap ang sarili ko pagkatapos ng lahat. Parang nawalan ako ng direksyon. Pero sa gabi, kapag pinakikinggan ko ang katahimikan, naririnig ko ang mga tinig nila, hindi bilang multo, kundi bilang alaala. "Jonel, anak," bulong ni Mama minsan sa panaginip. "Hindi kita iniwan para masaktan ka. Iniwan kita para protektahan ka." "Hindi mo ako iniwan, Ma," sagot ko minsan habang nakatingala sa langit. "Naiintindihan ko na. At kahit sa dilim, naramdaman kong mahal mo pa rin ako." Isang buwan matapos ang labanan, nakita ko si Aling Minda sa gilid ng daan, nakangiti, may dalang mga bulaklak. Hindi ko siya nilapitan, pero ngumiti ako pabalik. Lumapit siya sa akin, tahimik, saka inabot ang isang piraso ng papel. "Naglakad ka sa dilim at hindi ka nalunod," anya. "Iyan ang tanda ng totoong tagapagbantay." Sa papel, nakasulat ang pangalan ng mga naunang tagapangalaga. At sa dulo, may bakanting espasyo. Ibinigay niya sa akin ang isang lapis. "Hindi mo kailangang ilagay ang pangalan mo ngayon," sabi niya. "Pero sa tamang panahon baka gusto mong maging gabay ng susunod." Tahimik lang ako. Hindi ako bayani. Pero ngayon, alam ko na, hindi mo kailangang maging perpekto para lumaban. Hindi mo kailangang walang takot. Ang kailangan mo lang ay panindigan ang puso mo, kahit basag, kahit pagod, kahit mag-isa. Minsan, iniisip ko kung paano kung hindi ko hinarap ang lahat. Kung tumakbo ako. Kung iniwan ko ang mutya. Baka buhay pa si Rico. Baka tahimik pa rin ang mundo ko. Pero wala na sanang liwanag. Wala na sanang pag-asa. Nahanap namin sa kagubatan ang isang maliit na punong tumutubo sa gilid ng sapa. Walang nagtanim, pero may kakaibang anyo ang mga dahon, parang anyo ng kabibe. Doon ko ibinaon ang basag na mutya. Walang ritual. Walang salita. Basta tahimik kong iniwan doon ang liwanag na minsang nagligtas sa mundo namin. Sa huli, bumalik ako sa bahay ni Lola. Mas matanda na siya ngayon, mas tahimik. Pero pagkakita niya sa akin, niyakap niya ako ng mahigpit. "Laking pasasalamat ko na nakabalik ka," anya. "Kahit wala kang dala-dala mo na rin ang lahat." Isinara ko ang pinto sa lumang kwarto ko. Tiningnan ko ang lumang litrato namin ni Mama. Wala siyang kapangyarihan doon. Wala siyang anino. Isa lang siyang ina na may mga mata ng liwanag, hawak ang batang ako na walang alam sa mundo. At ngayon,
Ako na ang batang iyon, pero may alam na. May sugat. May kwento. Hindi ko alam kung kailan babalik ang dilim. Baka bukas. Baka taon. Baka sa ibang anyo, sa ibang lugar. Pero ngayon, sa katahimikan ng baryo namin, sa gitna ng simoy ng gabi, alam ko na kung sino ako. Hindi ako pinili. Pero pinili kong lumaban. At minsan, sapat na ang isang pusong handang tumindig para pigilan ang paglaganap ng kadiliman. Dahil sa dulo, ang tunay na liwanag ay galing sa pusong marunong magmahal kahit sa pinakaitim na gabi.